Si Joyce Heth ay isang inaliping Aprikano-Amerikano na sinasabing umabot ng 161 taong gulang. Noong 1835 ipinakita siya sa publiko at maraming tao ang naglakbay mula malalayo upang makita siya. Hindi lang dahil sa katandaan, kundi dahil siya raw ang naging yaya ni George Washington noong bata pa ito. Pinagtibay ng mga kwento niya tungkol kay Georgie ang kanyang pahayag. Ngunit sa kabila ng mabait at madaldal niyang ugali, may lalaking patuloy na nagsamantala sa kanya kahit patay na siya. Samahan mo ako habang ating tuklasin ang kanyang kwento. Noong taglagas at maagang taglamig ng 1835 naging usap-usapan sa New England at New York ang isang babaeng si Joyce Heth. Si Heth ang tampok sa exhibit na umiikot sa Massachusetts, Connecticut at iba pang estado. Pinamunuan ito ni Phineas Taylor Barnum na noon ay nasa kalagitnaan pa ng kanyang mga 20 at hindi pa kilala, ngunit kalaunan ay makikilala bilang P.T. Barnum, ang pinakadakilang showman sa mundo. Payak lang ang palabas ni Barnum noong 1835 kumpara sa mga teatro at sirko na kanyang pamamahalaan sa hinaharap. Sa unang pagsubok niya, iisa lang ang exhibit niya, ang matandang si Joyce Heth. Maaring hindi yan ganun ka-interesante, pero si Heth ay mukhang matanda na. Sa katunayan, napakatanda na ni Heth na sinabi niyang siya raw ang naging wet nurse ni George Washington, ang dakilang bayani ng digmaang revolusyonaryo ng Amerika at ang unang pangulo ng Estados Unidos. Ang mga bumisita kay Heth sa New England noong taglagas at unang bahagi ng taglamig. Yung mga nakakita sa kanya sa Nichols Garden sa New York City ilang linggo bago ay namangha sa kanyang mga kwento tungkol kay maliit na Georgie at kung paano niya ito inalagaan sa Virginia isang siglo na ang nakalipas. Para mailagay ito sa tamang pananaw, ipinanganak si George Washington sa Virginia noong tagsibol ng 1732. 103 taon bago sinimula ni Barnum na ipakita si Heth. Dahil ang mga tagapagpasuso ay karaniwang mga babae na nasa pagitan ng 20 at 40 taong gulang, kung paniniwalaan ang mga sinasabi ni Barnum, dapat ay mahigit 120 taong gulang na si Heth. Ngunit sa kung anong dahilan, lalo pang pinalabis ni Barnum ang mga bagay sa pagsasabing ipinanganak siya noong 1674 at siya ay 161 taong gulang. Medyo kakaibang pahayag na ito dahil kung totoo, siya ay nasa huling 50 taon na nang maging wet nurse ni Washington. Baka naisip ni Barnum na mas dadami ang manonood dahil sa numerong iyon. Tiyak na nagdulot ito ng pagdududa sa marami tungkol sa kanyang mga pahayag. Si Heth ay agad naging sensasyon, inilalarawan bilang pinakakamanghamanghang kuryosidad sa mundo. Isa na dating aliping ni Augustine Washington, ama ni George, at siyang nag-alaga sa ama ng bansa mula noong dekada 1830 hanggang sa dekada 1840. At sa loob ng ilang panahon, kumita ng malaki si Barnum at nakakuha ng maraming atensyon mula sa media sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya. Ngunit sandali lang itong tumagal. Noong ika-19 ng Pebrero, 1836. Matapos ang ilang buwang kasikatan sa media, namatay si Heth sa New York City. Ang pagpanaw ni Heth ay nagpatunay na nagsisinungaling si Barnum tungkol sa kanyang pinagmulan, ngunit kasabay nito ay nagtulak sa kanyang karera bilang showman. Patay na ang matandang wet nurse, kaya naisip ni Barnum na pagkakitaan ang kasikatan niyang nakuha noong nakaraang taon. Kumuha siya ng doktor na si David L. Rogers para magsagawa ng autopsy at patunayan na mahigit 100 taon na ang kanyang edad. Gayunpaman, hindi kinumpirma ni Rogers ang mga kakaibang pahayag ni Barnum. Sa halip, iginiit niya na siya ay isang babae na nasa huling bahagi ng kanyang 70 o unang bahagi ng kanyang 80. At hindi ang pambihirang taong mahigit 100 taong gulang na sinasabi ni Barnum. Habang ang autopsya at ang atensyong publiko na nakuha nito ay maaring sumira kay Barnum, siya ay isang tao na nakakaunawa sa ideya na walang masamang publisidad. Nakuha niya ang interes ng publiko nang maningil ng $200 bawat isa sa halos 1,000 at 500 tao para dumalo sa autopsiya noong Pebrero 11, 1836 malaking halaga noon. Kahit pagkatapos nito, patuloy siya nagpasiklab ng interes ng publiko, nakakalat ng mga kakaibang kwento. Na si Rogers daw ay nagsagawa ng otopsiya sa ibang tao at si Heth ay buhay pa, maayos ang kalagayan at naglilibot sa Europa.
Hindi nagsawa ang mga murang pahayagan sa balitang ito at ito rin ang nagpasimula sa karera ni Barnum. Pero ang malungkot na katotohanan ay patay na si Joyce Heth. Ipinakita ng kanyang autopsy na malamang ay pinanganak siya noong dekada 50 ng 1700 nung nagsisimula ng maging adulto si Washington. Kaya kung hindi pala totoo ang sinasabi ni Barnum tungkol kay Joyce Heth, sino nga ba talaga siya? Sa totoo lang, konti lang ang alam natin tungkol kay Joyce Heth. Pero may sapat na ebidensya para mabuo ang ilang detalye tungkol sa kanyang buhay. Tila ipinanganak siya noong dekada 50 ng 1700. Hindi tiyak ang kanyang lugar ng kapanganakan pero halos sigurado tayong hindi totoo ang sinasabing galing siya sa isla ng Madagascar sa baybayin ng Silangang Aprika. Sa halip, mas malamang na nagmula siya sa isang pamilyang alipin sa isa sa mga estado sa Timog at ang Virginia, alinman sa North Carolina o South Carolina o Georgia ang pinakamalamang na lugar. Dahil sa panahon ng kanyang kapanganakan, wala namang anumang tala na naguugnay sa kanya sa Washington Estate sa Mount Vernon. Ang unang mahahalagang tala tungkol sa kanya ay lumitaw lamang noong siya ay matanda na at inalipin sa Kentucky. Noong unang bahagi ng 1835 nakatanggap si Barnum ng balita tungkol sa kanya mula sa showman na si R.W. Lindsay ng Kentucky. Pagkatapos ay pinuntahan niya ito at nadatnan ang isang napakatandang babae na lubos ng bulag, may makapal na uban, maliit ang pangangatawan, mga kuko na parang pangil ng agila at isang muka na puno ng kulubot at tanda. Ngunit kapansin-pansin si Heath na tila dumaranas ng matinding katandaan at pagkawala ng alaala dahil napakadaldal niya at mahilig aliwin ang bisita sa mga kwento tungkol sa pag-aalaga kay Georgie. Hindi pa rin kilala si Georgie, ngunit mabilis na inupahan ni Barnum si Heath. Labag sa batas para sa kanya, bumili ng alipin sa malalayang hilagang estado noong dekada 1830. Gumawa rin siya ng pekeng kasulatan ng bentahan mula umano sa ika-18 siglo na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Washington. Dahil doon nagpunta si Barnum sa New York upang ipakita ang tinawag niyang tagapag-alaga ni George Washington. Kapag sinuri natin ang mga pangyayari noong 1835 at isinasaalang-alang kung sino talaga si Joyce Heth, napakalinaw kung gaano kasama ang ginawa ni Barnum sa pagtatangkang ipakilala siya sa mundo bilang tagapagpasuso ni George Washington na may 161 taong gulang. Hindi lang niya ginawang palabas ang mahina at matandang alipin na ito para kumita ng pera, kundi labis din niyang pinagod at pinagsamantalahan siya. Sa kasagsada ng kanyang kasikatan noong 1835, ipinakita ni Barnum ang bulag na matandang ito na 80 taong gulang 6 na araw kada linggo, higit 12 oras araw-araw. Maaring kamayan siya ng mga tao, kunin ang kanyang pulso at hawakan siya basta't naangkop, na parang tinatrato siyang parang isang hayop. Tumagal ito ng mga 7 o 8 buwan at kinubra niya lahat ng kita na tinatayang, umabot sa mahigit $15,000, isang malaking halaga noon, nakatumbas ng humigit kumulang $50,000 ngayon. Nilalabag din ni Barnum ang mga patakaran tungkol sa pagmamay-ari ng alipin noong panahong iyon sa pamamagitan ng pagrenta kay Heath mula sa kanyang may-ari sa Kentucky, isang estado na umiiral pa ang pagkaalipin, at dinadala siya sa mga malalayang estado sa Hilaga kung saan labag sa batas ang pagkaalipin. Ngunit sa totoo lang, binili na niya siya at illegal siyang naglalakbay sa paligid ng New York at New England kasama ang isang alipin. May mga usap-usapan pa tungkol sa karagdagang pang-aabuso. Halimbawa, may kwento na nilasing ni Barnum si Heath at ipinabunot ang natitira nitong ngipin para magmukhang mas tunay na 161 taong gulang kahit ano pa itsura ng ganoong edad. Hindi tiyak kung totoo ang kwentong ito o wala talagang ngipin si Heath noong una silang magkakilala, pero ipinapakita ng ganitong kwento kung paano inabuso ni Barnum ang matatandang babae na hindi na niya kayang alagaan ang sarili. Marami rin ang sinisisi si Barnum sa maagang pagkamatay ni Heath dahil sa hirap ng schedule na naging sanhi ng kanyang panghihina. Gaano man kalupit ang naging pagtrato ni Barnum kay Joyce Heth, walang duda na ang buong pangyayaring iyon ang nagpasimula ng kanyang karera.
Ilang sandali matapos ang autopsiya kay Heath, itinayo niya ang engrandeng siyentipiko at musical na teatro ni Barnum. Naranasan nito ang magkahalong tagumpay at takot noong 1837. Pagbagsak ng pananalapi na nagdulot ng pagbagal ng ekonomiya noong huling bahagi ng 1930. Nang nagkapera ulit ang mga tao noong unang bahagi ng 1840 at 40, marami silang dumangsa. Sa pinakabagong negosyo ni Barnum, ang American Museum Miscadder, isang lugar kung saan ipinapakita ni Barnum ang iba't ibang tao na may mga tinuturing na pisikal na abnormalidad noong panahong yon, mga onano, mga albino, mga may higantismo at iba pang mga kondisyon. Ito ang simula ng mahabang karera ng taong nakilala bilang pinakadakilang showman sa mundo at nagtatag ng Barnum & Bailey Circus na halos yumaman sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga kapuspalad, mga taong tulad ni Joyce Heth, kung kanino nagsimula ang lahat noong kalagitnaan ng 1830. Nakapagtataka na pinapalakas pa rin ang reputasyon ni Barnum ngayon, lalo na sa pelikulang The Greatest Showman noong 2017 na hindi pinansin ang mga di kanais-nais na bahagi ng kanyang buhay at karera. Inilibing si Joyce Heth sa Bethel, Connecticut matapos ang autopsy. Amiya, ginawa niya ito ng may paggalang, pero binaliwala nito ang naunang mga ginawa niya. Sa sumunod na mga taon, naging matatag na abolisyonista si Barnum at ang pagsasamantala niya kay Heath ay naging dahilan ng kanyang kahihiyan. Maikli niyang isinulat sa kanyang alaala noong 1869 ng pinaka-hindi karapat-dapat sa lahat ng kanyang pagsisikap sa palabas ay ang nagpakilala sa kanya sa negosyo. Dagdag pa niya na ito ay isang plano na hindi ko mismo naisip, isa na matagal nang nasa harap ng publiko at may napakaraming patunay. Dahil sa pagiging totoo nito, nung panahon na inangkin ko ito, tapat akong naniwala na ito ay tunay. Malaki ang ginawang pagpapalit ni Barnum sa paglilibot kasama si Heath at iniiwasan niyang magdetalye tungkol sa autopsy. Tinatawag lang itong madilim at misteryosong paksa. Ngayon, muling nabawi ang kanyang alaala mula sa pagiging kakaibang bagay lamang na ginamit ni Barnum para itaguyod ang kanyang karera. Binanggit ni Harriet A. Washington sa Medical Apartheid kung paanong laganap pa rin ang medical na eksperimento sa mga Aprikanong Amerikano noong ika-19 na siglo sa Amerika kahit tapos na ang pagkaalipin. At ang pag-aaral ni Benjamin Rees sa ugnayan ng mga lahi noong ika-19 na siglo. Ipinakita ng industriya ng libangan sa Estados Unidos kung paano naging biktima si Heth ng isang lalaki na madalas ipinagdiriwang bilang pinakadakilang showman ng kanyang panahon. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Joyce Heth. Sana ay naging interesante ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa video sa ibaba sa mga komento at kung may iba pa kayong suhestiyon, siguraduhin ding ilagay ang mga ito sa ibaba sa mga komento. Kung bago ka pa lang dito, malaking bagay para sa akin kung magsusubscribe ka at sana ay naka-on ang notifications ninyo para agad ninyong makita ang lahat ng videos ko kapag nag-upload ako. Yun lang mula sa akin. Kita-kits sa susunod na Forgotten Life. Salamat!